marami ang nalilito sa ating mga Filipino senior citizen kung ano nga ba ang pagkakaiba ng social pension ni DSWD sa Universal Social Pension Bill na nakabinbin ngayon sa Senado, mga ka-vlogs. Kaya yan ang ating pag-uusapan at atin yang isa-isahin kung ano nga ba ang kanilang pagkakaiba. Dito lamang yan sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. At kung nais mo mga informative content na andito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. And maaari po kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Sa dinami-daming usapin tungkol sa senior citizen, mga ka-vlogs, and alam naman natin na pinagkakaguluhan ngayon itong social pension dahil nga po sa napakaraming issue na kinakaharap nito ngayon, no? Isa na po dyan yung hindi pa pagdagdag ng 500 pesos para maging 1,000 pesos na yung buwan ng pensyon ng mga social pension beneficiary ni DSWD na mga senior citizens. So, marami lang po ang nakukonfuse at nagtatanong sa atin no, kung ano nga ba po ang pagkakaiba nitong existing ngayon na social pension dito naman po sa pinanukalang batas, no, bill na tinatawag na Universal Social Pension. So, unang-una po, no, pareho po silang intended para sa mga senior citizen. Itong dalawang programang ito, the social pension and the universal social pension. Parihong ang layunin ay para bigyan ng buwan ng pensyon, ayuda itong ating mga senior citizen para sa kanilang pambili ng maintenance ng gamot, pagkain, gatas at iba pang mga pangangailangan. So dito tayo sa social pension, mga ka-vlogs. Ang social pension, ito po yung tinatanggap ngayon ng mga benepisyaryo ng social pension kung saan meron po itong buwan ng pension na nagkakahalaga ng 500 pesos. Pero dahil nga po sa pag-aproba ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dagdagan ng 500 pesos para maging 1,000 pesos na ang social pension ay ito ngayon ang hinahanapan pa ng pondo. So as of now, no, though matagal nang aprobado ang dagdag 500 pesos para maging 1,000 pesos ang social pension, nananatili pa rin ngayon na 500 pesos ang natatanggap ng iilan nating mga senior citizen sa mga ilang sa mga lugar, no, mga barangays dito sa buong Pilipinas. So sa social pension ng mga ka-vlogs, hindi po lahat ng mga Filipino senior citizen ang nakakatanggap dito. So in short, hindi po lahat ng mga senior citizen ay entitled na maging benepisyaryo, makatanggap ng buwan ng pensyon sa ilalim nga po ng social pension ni DSWD. Dahil ang pamantayan po dito sa social pension ay para lamang po ito sa mga indigent na mga senior citizen. So sino-sino ba ang mga tinuturing na indigent senior citizen? Unang-una, sila po yung mga walang source of income, no? Walang pinagkakakitaan. Wala po silang SSS pension, wala silang GSIS pension, o iba pang mga pensyon na tinatanggap, no? Wala silang mapapagkukunan ng kanilang income para pambili ng kanilang pangangailangan. Sila din po ay tinuturing na indigent kung ang senior citizen
ay bedridden siya, no, may sakit, may karamdaman at walang pambili ng gamot. Maging itong mga indigent na ating mga senior citizen ay sila po yung walang sumusuporta na mga kamag-anak, no, anak or any kapamilya, no, hindi sila sinusuportahan or walang sumusuporta. Dahil merong mga ganun mga kabalags, no, lalo na ang mga senior citizen na mga yung mga ano na, no, yung wala na talagang pamilya, ayan, so considered as indigent. And sila din po yung walang mga tinatanggap na mga remittance, cash remittance, no, wala nagpapadala sa kanila ng pera. So yun yung mga tinuturing na mga indigent. So para ma-evaluate kung sino-sino yung mga indigent, ayan, in-evaluate po yan ng DSWD, no, sa pakikipagtulungan sa Office of the Senior Citizen Affairs or the OSCA sa barangay at sa LGU. So, yun po yung social pension ni DSWD para lamang po sa mga indigent. Dito naman po sa tinatawag natin na Universal Social Pension, no, ito po ay isang panukala, isa pa lamang po itong bill, no, na as of now nasa Senado pa siya at hindi pa aprobado, kung saan ito po yung revise, no, ito po yung revise na bill mula po doon sa social pension na naglalayong i-upgrade nga yung social pension, kasi for indigent lang talaga yun, no, para dito sa Universal Social Pension ay naglalayong bigyan ng pantay-pantay na ayuda, pensyon ang lahat ng mga Filipino senior citizen na nasa Pilipinas o nasa abroad man, no, kung baga mga ka-vlogs, ang Universal Social Pension ay lahat po ay mabibigyan ng tsansa na makatanggap ng pensyon kay DSWD, kahit ikaw ay may SSS or GSIS pension, no, maging kung meron ka mga other source of income or suportado ng anak, ayan po, pwede po na maging beneficiaryo, no, ng pensyon dito sa Universal Social Pension. So for me naman, maganda naman siya mga ka-vlogs, no, dito sa Universal Social Pension dahil mabibigyan ng pagkakataon na makatanggap din po ng pensyon mula sa gobyerno ang merong mga SSS or GSIS pension, kasi nga bawal sila ngayon na tatanggap ng pensyon, no, under sa social pension. So at least man lang pantay-pantay sa Universal Social Pension at lahat talaga ng senior citizen ay mabibigyan. So kaya lang po sa ngayon ay isa pa lamang po itong bill na nasa Senado, and sana naman pagpasok ng bagong taon 2024 at sa susunod na sesyon ng Senado ay isa ito sa magiging prioridad na pag-usapan nila para maging ganap na isang batas na at sa batas na at pirmahan na po ng ating current president ngayon, no, si President Bongbong Marcos, para naman po ma-enjoy na ng lahat ng mga senior citizen. Wala nang silusan, wala nang bangayan, bakit sila meron, bakit hindi kami pwede, mga ganon. So sa Universal Social Pension pwede po lahat. So let's make it short mga ka-vlog. Si social pension ay may pinipili, no? Pero kay Universal Social Pension ay wala na pong pipiliin. Lahat na po ay makakasali sa buwan ng pensyon ni DSWD. So ganun lang siya kasimple mga ka-vlogs, ang explanation, no, anuhan lang natin, no, paikliin lang natin para mas maiintindahan po ng lahat. So sa mga nagtatanong dyan sa pagkakaiba ng social pension kay Universal Social Pension, ayun na po mga ka-vlogs. At sana may idea kayo, naging nabuksan yung ating pag-iisip, and sana naging gabay ang video na to
para sa inyo. At kung nakatulong ito sa inyo mga vlogs, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari niyong i-komento sa comment section na nasa baba. At you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawan na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!